nangyari sa unang bahagi ng ika-19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil mahigpit nang ipinatupad o ipatutupad ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero ang sub judice rule sa paglilitis kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanya, public reprimand at admonition na magiging parusa sa unang paglabag habang 30,000 na pesos na multa naman sa ikalawang paglabag at maaari ding maharap sa contempt of court ang mga lalabag kabilang ang mga abogado ng prosekusyon at depensa. Ipinagbawal din ang pagtalakay o pagbibigay ng komentaryo sa publiko at maging sa social media tungkol sa merito ng mga kaso at maaari namang i-refer sa Supreme Court o sa Integrated Bar of the Philippines o IBP ang mga abogadong lalabag sa kanilang professional rules. Nilinaw ni Escudero na palalampasin ang mga naunang paglabag ngunit mula noong araw na yun, Attorney Sal, mahigpit na daw ang ipatutupad itong Rule 18 upang mapanatili ang integridad at dignidad ng impeachment proceedings. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, medyo late na po ba na ipapatupad itong mga batas or rules na ito sa impeachment court? Bilang huli na. Sabi niya, iman daw. Ang problema nito, kasasabi niya lang, bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Eh, yung mga miyembro na ng court, sila mismo ang lumalabag. Ay, nagsasabi, stupido. Ano? Eh, bakit hindi siya umimik? O, sige nga. The useless lang sa mga ruling mo when you're not even enforcing it. Sabi nga daw ng iba, Attorney Sal, naging mabait lang daw si Senator Chis kaya pinalagpas niya itong mga... Kalokohan niya. Anong pangababait na hindi ko kabaitan dyan sa impeachment trial. Hindi, kailangan mo dyan stricto pagpapatupad mo. Kasi yung mga nandiyan, lalo yung prosecution, at saka yung mga senador dyan, yung mga encouragement. Ayan. At sa iba pang issue, Attorney Sal, doon nga sa nagpatuloy na cross at redirect examination ng witness ay natalakay nga na itong paggamit ng alias, Attorney Sal. Kaya ito, pinabulaanan ni Senator Bam Aquino itong pagtatangkang bigyang katuwiran ni Senator Robin Padilla ang paggamit ng mga alias sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ikinumpara ni Senator Padilla yung mga alias na ginamit ng ilang bayani at personalidad sa kasaysayan, kabilang itong si Marshal Bonifacio na ginamit umano ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1983. Pero nilinaw daw ito ni Senator Bam Aquino, Attorney Sal, na bagamat gumagamit ng alias yung kanyang uncle na si dating Senator Ninoy ay wala itong kinalaman sa confidential funds o acknowledgement receipt. Samantala sinabi ng private prosecutor na hindi lubusang ipinagbawal ang anti-alias law at paggamit ng ibang pangalan basta't nakadeklara ang tunay na pagkakakilanlan. Does it matter ba, Attorney Sal, kung kailangan ba talagang ihayag yung mga totoong pagkataon ng mga alias, Attorney Sal? Ano po yung masasabi nyo doon sa naging palitan ng pahayag ni Senator Robin at Senator Bam? Diyan sa mga nandiyan sa impeachment court, hindi sabi ni Robin Padilla. Bigay siya ng sample kung bakit kailangan alias ang gagamitin sa pagtakap ng pagkaran, confidential fund. Inilalarawan niya na mga panahon ng Katipunero, merong mga alias siya. Bakit? Kasi hindi po pwedeng ma-ulgar ang mga tunay nilang pangalan. Dahil nga kontra sila sa gobyerno eh. Pareho din itong mga informant, hindi po pwedeng ilabas ang mga pangalan niya sapagkat papatayin sila ng mga kapwa nila nandyan sa mga kalaban ng gobyerno. Yun ang pinupunto ni Senador Robin Padilla na hindi naman ito ng simbahan. Tama pa naman.
napasok ko. Ano ko confidential kasi sa tawa ka naman. Ang pinutuloy ko, bakit kailangan na hindi mo nilalagsta ang tumatanggap ng pera ng pag-informat? Kasi magagaling ang buhay, pamilya nila, at sisirain mo yung taktika, estrategiya ng gobyerno. Paano mo sila ginis, di ba? Mm. Pagpapapaluin ko yung mga tatay ko. Paluin ko sa pwesto. Sa pwesto dati ko ang simple. Sa Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang anggulo ng sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment na usapan na Attorney Sal, kinalampag ni Vice President Sara Duterte ang kampo ng prosecution panel at ng mga mambabatas na patunayan sa pamamagitan ng konkretong ebidensya ang mga paratang laban sa kanya. Iginiit ni VP Sara na sa halip na insulto, pambabastos o pamumulitika, dapat nakabatay sa malinaw at matibay na ebidensya ang paglalahad ng mga aligasyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Bumelta si Vice President Sara Duterte sa prosecution panel at iginiit na hindi dapat gawing paraan ang impeachment trial para mangisda ng ebidensya o bumuo ng mga alegasyon na wala namang sapat na batayan laban sa kanya. Muling naglabas ng mabibigat na pahayag si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kaugnayan ang pagtatanong ng prosecution panel sa kanilang direct examination sa hostile witness sa si Lemuel Ortonio. Ginamit kasi ng prosekusyon ang mga salitang mastermind, scam, arkitekto at modus operandi upang inarawan ang bisa na umano'y utak sa sinasabing maling paggamit at paggasta ng confidential funds. Kaya naman hinamon ni VP Sara ang prosekusyon maging ang mga mambabatas na patunayan ng impeachment complaint laban sa kanya sa pamamagitan ng mga konkretong ebidensya. Hindi anya dapat gawing paraan ang paglilitis para mangisda ng ebidensya o bumuo ng mga aligasyon na wala namang sapat na batayan. Binigyang diin pa ni Duterte na hindi nakapagpapatibay ng kaso ang mga pang-iinsulto at pambabastos na hindi naman maituturing na ebidensya at hindi rin nagpapatunay ng anumang paglabag. Dagdag pa ni VP Sara na ang mga ganitong pahayag ay indikasyon ng mahinang presentasyon ng kaso laban sa kanya. Ipinunto pa ng Vice Presidente, imbes na nakatuon sa paglilitis sa kanya, ay mas makabubuting unahin ang problemang kinakaharap ng bansa. Anya nagiging prioridad kasi ng Administrasyong Marcos ang impeachment, pagkahati-hati sa 2027 national budget, gayon din ang paghahanda kung paano baliktarin ang konstitusyon upang mapanatili sa posisyon ang mga kaalyado ng administrasyon. Samantala, handa namang humarap at magsalita si Atty. Michael Powa ng Depensa bilang testigo sa impeachment trial matapos hilingin ng prosecution panel. Nung panahon naman na nasa DepEd ako, I think dapat naman sagutin ng mga tanong na yan. And I've always maintained that position. Of course, I cannot waive attorney-client, pero kung ang saklaw naman ng tanong, I think will be on DepEd at anong naging partisipasyon ko, which was the AOM, no? Yung reply lang naman sa AOM. Sasagutin ko naman yan, katulad ng ginawa ko sa House. And I think tama lang naman na sagutin ko siya kahit dito. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, hindi na kailangan mag-issue pa ng sabina ang impeachment court dahil present naman si Powa sa proceedings. Dating nagsilbi si Powa bilang Undersecretary at spokesperson noong nanunungkulan si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education. Sa ibang usapin, sinabi pa ni Powa na sasangguni muna siya kay Vice President Sara Duterte upang magtalaga ng bagong tagapagsalita para sa kanilang kampo. Ito ay bilang agarang pagtugon sa bagong direktiba ni Escudero na magkaroon ng tagapagsalita na hindi miyembro ng panel. Siguro ngayon meron lang sense of urgency. I'll be very frank with you, wala pa tayong nahanap na space. To be honest, I doubt kung meron na next week. Ano nga bang hinahanap na katangian ng depensa sa isang tagapagsalita? Sinabi ni Powa na nais sila ng isang mahusay magpaliwanag ng proseso at kayang gawing simple o madaling maintindihan ng publiko ang mga komplikadong usaping legal. Mahalaga rin anila na consistent ang magiging mensahe ng spokesperson sa posisyon ng depensa upang hindi malito ang taong bayan. Hindi rin umano kailangang abogado ang mapili, basta't may kakayahang magpaliwanag ng malinaw tungkol sa proseso at maihatid ang panig ng depensa. Binigyang linaw naman ni Atty. Michael Powa ng defense team
na kailanman ay hindi napag-usapan ng kanilang kampo o maging ni Vice President Sara Duterte yung opsyon na mag-resign na lamang ito sa gitna na nagpapatuloy na impeachment trial. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Well, kadagdag lang po sa balita ay hindi nagsabi din si Vice President Sara Duterte na magre-resign siya sa pagiging Vice President. At yun naman pong sa usapin na pwede po ba, Attorney Sal, na posibleng palitan si Attorney Michael Poa bilang spokesperson alinsunod nga dun sa panuntunan ng Senate Impeachment Court? Ay, yes, Attorney. Parang nakamute po kayo, Attorney Sal. Sabi ko, yung sinasabi ni Inday Sara, parang naririnig ko sa sarili ko. Kasi yan ang panglisa ko eh. At hindi kami nagkakaiba. Pangalawa, totoo naman talaga. Dahil wala sa ebidensya, ginagawa nila pasaring, mag-iinsulto sa mga testigo at saka mga inkwento. Nangangampanya sila o pagkita sa mga pahayag na hindi dapat gawin. Pero pinapayagan na sa ito deciding officer. Kumuha na nga ng rinig, ilalabag pa rin. Talagang kaya na siya. Yan. Yan ay kasama sa pagkakata na yun na sila ang galing bilang kanila sa pag-tanggalin din ang presidente. Tanggalin din na makatakbo pa siya na kahit sa posisyon. Talagang rayunin mga kontradas. Kaya kahit na walang batayan, alam naman natin, Article 1, pag-ulit ko na sinasabi. Kahapon na nga na-realize ng isang Johnson because sabi niya, ano ba, hindi pa naman pala pinalito. Isang buwan ko na sinasabi yan eh. Wala, hindi pinalito, dismiss na yan. Hindi pa raw pinalito yung finding. Pwede raw ba yun? Oo, resolve na. Ang hindi alam nito. Kahit resolve yan ng OWA, subject to judicial review pa niya. Kaya na sinasabi natin, i-dismiss nyo na muna yan so you're wasting time. Wasting time of the people watching it. Bumagsak na nga. And wasting the people's mind by inclusive black propaganda against the propaganda of President. Kasi pwede naman i-dismiss siya. Kasi nga, walang basis. Bakit walang basis? Kaya sila nagdiwanda natin regularidad. Pero sila na rin mismo nagsasabi na hindi na pang-final. Napistigo nila. Whether hostile witness news, sino pa yung witness nila. Sinasabi nila ng mga auditor, hindi yung pinaan natin. So kung yung final, anong basis mo ng pagdidimanda? Di ba? Kaya na sinabi ko, yung prosecutor, kung matapat kayo sa inyong tungkulin, hindi lang mga taga-usip. Sa ilalim ng rules, trabaho, hindi lang para tutusik kayo ng tutusik. Kundi magbigay kayo ng katarungan. Katarungan. Rendered ka. Not only property. So the moment you realize that the case filed against an accused has no legal basis or is a manufactured case, it is usually an obligation to move to the court to dismiss the case. Because it will be an injustice for the pinagawa. Kaya pwede mo ipag-dismiss yan sa parte ng court. Sa parte naman ng defendant, pwede rin. Sa parte nga ng hukuman mismo, pwede voto proprio. Dahil mga judge kayo, nakikita nyo, wala pa palang patient. Hindi pa lang ang final. Ay, dismiss mo na. Paano naman? Pag meron ng final finding. Ayan.
Maraming salamat po, Attorney Sal. Isa pang issue, Attorney Sal, kaugnay pa rin sa impeachment ay ito nga, posibleng ipatawag ng mismong Senate Impeachment Court si Colonel Raymond Lachica, dating Chief Security Officer ni Vice President Sara Duterte, upang linawin nga ang kanya umano'y papel sa paglalabas ng confidential funds. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ilang testigo na ang nagbanggit kay Lachica, kaya mahalagang marinig mismo ng korte ang kanyang panig upang mabuo itong mga detalye ng testimonya. Sinabi naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na maaaring magpatawag ng sariling testigo ang impeachment court matapos maipresenta ng prosekusyon at depensa ang kanilang ebidensya, kung hindi nila mismo tatawagin si Lachica. Gayunman, sinabi ng depensa na wala silang komunikasyon kay Lachica habang hindi rin interesado ang prosekusyon na isa lang siya sa witness stand, Attorney Sal. Posible po ba, Attorney Sal, na mismong ang impeachment court na lang ang magpatawag kay dating or kay Lachica, Attorney? Alam nyo, kaya hindi pinapatawag yan. Kasi mabubugin silang lahat. So, palparin sila yung chiga. Kasi expected sa confidential fund. Alam na, anong magkakapit yan. Ang pangalan niya kasi sa impeachment court, alam mo nila, tatanga-tanga sila. Naghahanap sila ng mga result. Naghahanap against like ito po pagkagaan, para ka kasi na director. Kaya yung pinatawag yan. Maraming yan. Yan ang katituan na, magtanong mo, pwede magtawagin. Kung hindi ka, unang-una, pag hindi yan tinawag ng prosecution, most likely tatawagin nila ng depensa. Pwede naman tinawag ng depensa, pwede tatawag na. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang balita, para kay Ombudsman Boying Remulla, bahagi lang daw ng publicity ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga sunod-sunod na recantation itong mga dating bodyguard o itong dating bodyguard ni Zaldico. Samantala, dumepensa naman si Remulla sa budget hearing matapos ngang mapuna na tila walang ginagawang investigasyon itong ombudsman laban sa mga dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Our cases are not reliant on those witnesses who are recanting their testimonies. Marami pa kami ibang ebidensya at testigo. Para mismo kay Ombudsman Boying Remulla, walang epekto ang recantation ng ilan sa mga dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico pagdating sa kanilang case build-up laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Matatandaan na si Orly Gotesa na tumistigo sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakarang taon ang huling nag-recant ng kanyang testimonya kaugnay ng umano'y paghahatid ng maleta kay Romualdez. Nauna rito ay ang 4 na dating sundalo na kabilang sa nooy tinaguriang Brave 18 at dati ring naging security aide ni Zaldico. Ayon kay Remulla, malakas ang mga kasong binubuo at isasampa nila kay Romualdez sa Sandigan Bayan dahil marami pa anya silang mga testigo at ebidensya. Sa katunayan, ang recantation at ang mga pahayag ng kampo ng dating House Speaker, publicity lang umano para pagdudahan ng publiko ang lakas ng kasong isasampa ng kanyang tanggapan sa anti-graft court. They're just trying to make the publicity to make people doubt if we have strong case. We have a strong case. It doesn't rise and fall with those testimonies. Marami kami hindi magre-recant, sigurado ako. Nahaharap si Romualdez sa patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y kickback scheme. Ilan sa mga ito ay plunder, graft at anti-money laundering complaint. Naghain na ng counter affidavit at supplemental si Romualdez, lakip ang mga recantation ng mga dating sundalo. Gusto niya na ibasura ng ombudsman ang mga reklamo laban sa kanya. Pero ang ombudsman desidido sa paghain ng mga kaso. Pero kung kailan ito lang ang naging sagot ni Remulla. How soon? Ano? How soon can we file? Because, people are impatient. We cannot answer that. We will do it when we have to do it already. Samantala sa budget deliberation sa House panel, natanong si Remulla kung bakit tila walang ginagawang investigasyon ang tanggapan nito laban sa mga dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinangalanan sa anomalya.
Ilan sa mga ito ay si dating DBM Secretary Amena Pangandaman, si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz, si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, na base yan sa pagsisiwalat ni Saldico. Isa rin ang Pangulo sa pinangalanan ni Saldico sa umano'y anomalya sa 100 billion pesos na insertion. Depensa naman ni Remulla, tahimik lang daw silang gumagawa ng investigasyon para hindi ito mapurnada. Hindi ho namin trabahong ipabalita yung aming pinakukulo pa. Kasi nga, hindi ho madaling magbuo ng kaso. Pero wala ho kami pinababayaan. Sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. At po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayong sisinuhin dito. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Marit Gonzalez, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Ano po yung masasabi nyo sa mga pahayag ni Ombudsman Remulla? Unahin na lang po natin yung sinabi niya na publicity stunt lamang daw ito ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kumpuladas lang sila para sila nagkumpuladas. Kasi matagal na Kaso, yung iba nga at kulong na eh. Bakit sa sinubahan yung taga? At tingin ko dyan, sana hindi. Mukhang tinag-aaralan nila, paano nila ipapahin na mag-release spaces as evidence para wala nga na sabi ka, okay na, katagayan lang. Tapos yan. Ayan. Yun naman pong isa pang sinabi ni Ombudsman Attorney Sal na yung sa panig na tila wala daw silang ginagawang investigasyon sa mga former na cabinet ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi niya doon ay ayaw daw niyang mapurnada kaya hindi sila masyadong nagbibigay ng mga pahayag sa mga detalye nung nasabing mga investigasyon, Attorney Sal. Ano po yung reaction din dito? A lot kayo pala. Sinabi sila. Yeah. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal.